Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. Tignan natin kung ano yung mga messages and energies ninyo surrounding you this week. Current energy ninyo is King of Wands. What to embrace energy? We have the Hierophant. Ano yung kailangan ninyong iwasan? This week, we have the Two of Cups. Ano naman yung possible na accomplishment ninyo, Cancer? We have the World energy. Ayan, maganda. Maswerte kayo. Blessings and opportunities that might come your way. We have the Three of Wands at sumama si Five of Cups. Ano naman yung obstacle ninyo or challenge? We have the Eight of Swords. Advice from Spirit. We have the Knight of Swords. Ayan. So, yung theme ninyo for the week is Four of Pentacles. Ayan. So, this is definitely about money. No? So, there is a reminder para sa iba sa inyo, Cancer, na it's about time na for you na paigtingin ninyo yung financial discipline ninyo. No? Paigtingin ninyo ang financial discipline. Make sure na you manage your money wisely. Make sure na alagaan ninyong mabuti ang inyong kaperahan, ano? Kasi syempre pinagpaguran ninyo 'yan, pinaghirapan ninyo 'yan. So might as well, 'di ba? Take care, no, of your how you manage your money, okay? Para na nasa ayos, no, yung pera na natutugunan ninyo yung mga needs ninyo, financial needs, no, yung basic needs. At the same time, nakakapag-save pa rin kayo. Yung ganun ba, no? So, yun ang reminder para sa'yo. Yung current energy ninyo is King of Wands. Ayan. So, feeling ko rito, baka nasa managerial position kayo. Kung kayo nagtatrabaho, baka kayo ay nasa position of power, no? Meron kayong authority. Kumbaga, so, isang boss, isang manager, yung ganun, no? Maaring nasa mataas na posisyon kayo sa inyong pinagtatrabahuan. At yung what to embrace ninyo na energy is Hierophant. Ayan. So, maybe you are going to be more focused on educating yourself. No? Baka nag-aaral ang iba sa inyo. Maybe you are doing your own research. Maybe nag-aaral kayo, nagpo-formal schooling. Excuse me po. Or baka kayo ay aside from normal schooling siguro kayo, formal schooling, baka ang iba sa inyo online, no, nag-online course. Pwedeng ganon. And you are learning, no? You are continuing to learn. You're continuing to educate yourself, no? Cancer, sa maaring ganon ang ganap. What to avoid? We have Two of Cups. Ayan. Anong dapat ninyong iwasan? Diba? Two of Cups. Baka ang iba sa inyo rito, no? Merong mga bagong tao makikilala sa ngayon, at ang kailangan ninyo ritong tignan or kailangan ninyong tandaan dito, no? Yung maging mapagbantay kayo sa mga taong makikilala ninyo, kasi ang dami ng mambubudol sa ngayon, dami ng manloloko, ang daming nagpe-pretend na loyal, nagpe-pretend na sincere, nagpe-pretend na akala mo, 'di ba, kapanipaniwala, pero yung pala, 'di ba, mambubudol, scammer. Kaya mag-iingat kayo. Okay, yun ang dapat ninyong iwasan, yung mapagtiwala agad. 'Di ba? Hindi masamang magtiwala, pero kailangan na maging vigilant pa rin kayo at the same time. Yung hindi kayo magtitiwala 100% agad-agad, no? Dapat may reservation kayo, lalo na dyan sa mga bagong taong may encounter ninyo. Okay? So, yung possible na maging accomplishment ninyo rito, Cancer, is the World, no? So, which is really good. Kasi si the World is talagang time of success ito, no? This is a time for success. Meron kayo ritong ma-accomplish, meron talaga kayo ritong meron kayong mga ma-accomplish, meron kayong mga ma-achieve, no? Time ito ngayon ng ng completion, no, ng mga bagay-bagay na ginagawa ninyo. Pwedeng trabaho 'yan, karera, pwedeng related 'yan sa pwedeng related 'yan sa ninyo.
pwedeng related sa relationship din, 'di ba? Kasi pwede ang iba sa inyo, pagod na sa pagiging mag-boyfriend, girlfriend, 'di ba? Boyfriend, girlfriend, so baka gusto niyo nang mag-level up ng commitment ninyo. Baka gusto niyo nang mag-asawa na, 'di ba? Mag-settle down na in marriage, yung gano'n. Kaya parang merong ano dito, merong mga changes talaga na magaganap, no? And ano 'yan, no? Pinagsikapan mo 'yan, pinagtrabahuan mo 'yan. So, ano ang mga blessings, no, and opportunities na pupuwedeng dumating sa buhay ninyo? We have the Five of Cups and we have the Three of Wands, no? So, yung Three of Wands, meron din good fortune dito, no? There is also a good fortune energy rito. Kaya, siswertehin din kayo somehow, no? Pupuwedeng sa iba't ibang parte ng buhay mo. Depende sa inyong sitwasyon din. So, there could also be a travel opportunity para sa iba sa inyo. Baka yan ay pasyal, pupuwedeng papadala kayo bigla, no, ng kumpanya ninyo sa ibang lugar, 'di ba? Ibang bansa, to train, no, yung mga gano'n or kung ano pa, expansion, trabaho, no. So, depende yan sa inyong sitwasyon. But there could be, no, there could be travel, no, for some of you rito. Tsaka si Three of Wands, ano din yan, implementation stage, no, ng kung ano man ang mga bagay na pinagplanuhan nyo na in the past, maaari ngayon sisimulan mo ng ano, sisimulan mo ng gawin, no? Kung ano man ang mga bagay-bagay na 'yan. So, pupuwedeng magsisimula kayo ngayon ng mag-roll out, no, ng inyong mga plano. So, you're going to start taking action, no, sa ngayon. At saka, pupuwede, no, na nandiya-diyan din yung mga kakailanganin ninyo, 'di ba? Yung mga needs ninyo maybe, nandiya-diyan na sa paligid ninyo. Kaya talaga namang eto na gagawin mo na or sisimulan mo na, no? So, we also have Five of Cups, no? Five of Cups is sadness, no? This is sadness, this is stress, panghihinayang, regrets, mga ganon. So, yung blessing ninyo rito, no? Kasi, baka itong pinagdadaanan ninyo. And, siguro, eventually, may isip mo, marirealize mo dito na bakit ba ako nalulungkot, 'di ba? Bakit ba ako masyado pa ring nanghihinayang sa mga nawala sa akin or yung mga hindi dumating, 'di ba? So siguro one day may isip ninyo 'yan na ka-questionin niyo na yung sarili ninyo kung bakit ganyan ang nararamdaman ninyo. Samantalang maraming blessings ang dumating na sa buhay mo, hindi ba? So parang magigising ka dito, one day magigising ka sa katotohanan na why am I doing this? Why am I feeling this? Na malungkot ako, nanghihinayang ako, samantalang ang dami-daming meron ako sa buhay ko, 'di ba? Ang daming biyayang meron ka, ang daming rason mo para maging masaya, 'di ba? Kaya parang this is going to be a turning point in your life then, ano, at tatalikuran mo na, no, yung lungkot na to, tatalikuran mo na yung mga panghihinayang na yan. So, ano yung possible na maging obstacle ninyo? This is self-sabotage energy, no? Yung Eight of Swords, yung self-sabotaging energy, negative thinking ito, Cancer. Maari na isa sa mga dahilan kung bakit hindi kayo nakaka-move on sa buhay or nakakapag-move forward sa buhay, hindi ninyo nagagawa yung mga bagay na gusto ninyong gawin. Kasi maaring nagaano ka, natatakot ka. There could be fear, there could be pagdadalawang isip, no? Or maaring wala kang or kulang, no? Siguro nagkukulang ka ng tiwala sa sarili mo, yung gano'n. So, ito yung dapat ninyong malagpasan. Ito ang dapat ninyong pag-isipan kung paano kayo makakalagpas sa ganitong sitwasyon. Okay? So, sana may isip ninyo, Cancer, no? Na you are good enough. No, you are good enough. And isa pa, you have all it takes to be successful. Kaya wag ninyong pagdudahan ang inyong sarili. Okay? Kayo ang mas tanging nakakaalam ng kakayanan ninyo, 'di ba? And you know pretty much, no, na meron kang talents, meron kang skills, meron kang gifts. Binigyan ka ng Panginoon ng mga ganyang biyaya, 'di ba? Para ikaw ay maging ano, para ikaw ay maging matagumpay sa buhay. Kaya gamitin mo yon, no? Focus ka dyan sa kung ano ang meron ka. Don't focus anymore or don't think of what you don't have kasi marami kang biyaya, marami kang katangian, no, na magagamit mo para ikaw ay magtagumpay. Okay?
So, yung advice sa inyo ng Spirit is Knight of Swords, no? So, the change is coming, okay? Change is coming. Palapit na, papasok na yung pagbabago, no, sa buhay mo. Kaya, i-welcome ninyo yan, okay? Change is coming. There are so many things that are coming towards you sa ngayon. And ang iba dito, pipiliin mo na maging, nabaguhin talaga ang sitwasyon. Pipiliin mo na mabago ang mga bagay-bagay, no, sa buhay mo for the better. Kaya, good luck sa iyo. So, tignan natin kung ano pa yung, final message ni Cancer. What is your final message? We have new arrival. Ayan. So, new beginning. No? Change is coming talaga. Maraming pagbabagong magaganap. No? Sa mga pagbabagong yan, syempre, pag merong pagbabago, meron kang tatanggalin, meron kang tatapusin, meron kang tatalikuran because you are facing something new in your life. Now, there is a new arrival. So, this could be a new job, new career, new business, diba? Bagong ideas, 'di ba? Bagong diskarte. Pwede rin na merong baby coming in. No? For some of you, baka merong bagong brand new baby is coming sa pamilya. Kaya good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.